Didn't hear it. This is our final stretch, Congresswoman and Senators. Our next topic is about foreign policy. The question will go to Senator Trillanes and Congresswoman Leni Robredo. CNN senior international correspondent Ivan Watson has this question. Hello, thank you for inviting me to participate in the CNN Philippines vice presidential debate. My question pertains to the South China Sea. How would your future administration deal with China and the competing claims to the Spratly Islands in the South China Sea? Congresswoman Robredo. Sang-ayon ako sa ginawa ng gobyerno natin na ihain sa arbitration yung problema natin sa South China Sea. Ito po ay naaayon sa UNCLOS at tayo po ay pinaghangaan ng ibang bansa dito. Pero yung sa akin po, habang sana naghihintay tayo ng desisyon, dun po sa arbitration, dapat marami pa din tayong ibang ginagawa. Halimbawa, dapat po yung ating military in-modernize natin. Kasi pag hindi po natin ito binigyan ng pansin, parati lang tayong at the mercy ng mas malalakas na nations. Pagkakataon din po ito para mag-take on ang Pilipinas ng isang leadership role na organisahin niya yung iba pang claimant sa South China Sea. Kasi po mas magiging malakas yung claim natin pagkabahagi na dito yung Indonesia, yung Vietnam, yung iba pang mga bansa na meron ding claims dito. Sangayon din po ako na lahat na peaceful means hanapin para makipag-negotiate, multilateral means, ang hindi lang po ako sang-ayon pag bilateral. Thank you, Congresswoman. Senator Trillanes, you're next, sir. We have to unite as a nation behind the arbitration case. At this point in time, antayin natin yung resolution ng arbitral tribunal. Now, in the meantime, kailangan natin mag-modernize kasi we need to stand on our own two feet and defend ourselves. However, itong pag-modernize natin ng armed forces, matagal po yan at magastos po yan. Ngayon, may problema rin tayo sa kahirapan, so babalansehin yan. So, in the meantime na nagmo-modernize tayo, dahan-dahan, kailangan natin paigtingin ng ating alyansa with our strategic partners. Kasama na dyan yung mga ASEAN nations, ang Estados Unidos, Japan, and Korea. Ganon din, dito po sa pag-deal with China, kailangan natin hindi hostile ang ating relationship sa kanila dahil may ibang aspeto ang ating relationship. Andyan na yung trade and commerce, yung rights ng mga OFWs, at yung turismo. Thank you, Senator Trillanes. Senator Marcos, I know you wanted to answer this question. However, this next question is for you and Senator Escudero. And this question is from CNN anchor and correspondent Christy Lou-Stout. Thank you for having me, and I'm delighted to take part in the CNN Philippines vice presidential debate. If I may, a two-part question about the future of the relationship between the Philippines and the United States. What is your message to the next president of the United States about how the alliance should evolve, and which candidate in your mind do you think would be best for the alliance, Donald Trump or Hillary Clinton? Senator Marcos. You First of all, I would like to remind everyone that I would like to remind the United States, our long-time allies, that we in the Philippines are working towards the national interest, not for Washington, not for Beijing, but for the Philippines, and that must be the guiding principle behind all that we do. Alam niyo po, yung ating arbitration ay maganda po yan para natin napag-usapan ang ating mga claim. Ngunit, palala ng palala po ang problema sa gitna ng Pilipinas at saka ng China. Hindi po maaayos yan hanggat tayo ay makipag-usap sa kanila. Hanggat tayo ay makahanap ng isang pagkakasundo ng agreement na pipirmahan ng China at ng Pilipinas. Hindi po tayo magkakaroon ng agreement na yan kung hindi tayo nakikipag-usap sa kanila. Subukan natin na lahat ng pamamaraan para gawin po natin na magka-agreement tayo sa gitna ng Pilipinas at saka China nang sa ngayon yung ating mga naghihirap, lalo ng mangingisda, ay mabibigyan na ng pagkakataon ng mga isda. Senator Marcos, and your response to the second question, which candidate, that was Christy's question, which candidate in your mind would be best for the alliance, Donald Trump or Hillary Clinton? I would say, I suppose I would be very hesitant to say Donald Trump because he seems rather belligerent. So I have no interest in waging war against any country. Thank you, Senator Marcos. Senator Escudero.
Ang relasyon sa pagitan ng Amerika at ng Pilipinas is one of equal partnership. Ang problema, ang tingin pa rin ng mga Amerikano sa atin, little brown brother pa rin tila nila tayo. Ang problema, masyadong minamaliit ang ating bansa kaugnay sa relasyong ito. Anumang relasyon at ugnayan sa pagitan ng Amerika at ng ating bansa, dapat pantay, dapat on equal footing. Hindi sila dapat mas mataas porket mas mayaman o mas malaki sila. Marapat, isulong at ipaglaban natin ang pagiging pantay at parehas ng relasyong yan. Kaugnay ng West Philippine Sea. Siguro, ang unang hakbang na dapat gawin ng sino mang opisyal, tigilan na po nating tawagin na West Street na South China Sea yan. Yan po ay West Philippine Sea. Atin yan at hindi yan sa kanila. Kaugnay ng Pangulo, maganda mang pakinggan, nakakaaliw man ang maangahangang salita. Hindi ko po nakikita na magiging maganda para sa relasyon ng ating bansa at ng Amerika ang panguluhan ni Ginoong Trump. Thank you, Senator Escudero. All right, a quick yes or no from our candidates before we proceed with the debate. Candidates, are you ready? The question is, do you have future plans to run for President of the Philippines? Do you have future plans to run for President of the Philippines? Senator Escudero is hesitating. Senator Marcos, what is your No. I would refuse to answer because... Yes or no? Sorry, no. Just yes or no. Everybody's saying no, but Senator Trillanes is saying it needs to be qualified. It needs to be qualified because it's not that simple to answer. You mean plans But today? we can't all qualify right. that, sorry sir, because we would have to Yeah. qualify all the other yes And then we or need no another- questions. Unfortunately, sir, so would you like to answer, Senator Sonny? I have no answer. No answer. All right, but everybody so, else- Senator Alan Peter Cayetano, did you change your mind? No. I was holding up this because you're asking, do you have any plans? Kung ngayon, wala. But I don't want to put that and then in the future or whatever. Okay. You're asking, All walang right. plano sa ngayon. Anyway, well, thank you, candidates. Well, let's see So what they all happens. said, basically Yeah. they all said, No, let's see what no. happens in October 2021 kapag nag-file ng Certificate of Candidacy for the May 2022 elections. All right. Subject Next. to a debate. Long debate. Another long debate. Is the Vice President really just a spare tire? This general question for everybody, of course. You have 1 minute and 30 seconds. As Vice President, you may be appointed to a second cabinet position if given a choice. What would you prefer? Senator Trillanes first. Based on the Constitution, ang Vice President is indeed a spare tire. Pero traditionally and historically, binibigyan nga ng poder yung Vice President. Kung ganyan po ang mangyari, nais ko po sanang maging DILG Secretary nang sa ganon matututukan ko yung peace and order situation na ating bansa. At the same time, itutulak ko po yung good governance advocacy ko doon po sa local government units. And yung best practices po, kailangan natin i-promote doon sa local government units na sa ganon, lahat ng munisipyo wala nang maiwan. Yung mga magagandang ginagawa doon sa mga progresibong munisipyo at lungsod, pwedeng gawin doon sa iba. Thank you, Senator Trillanes. DILG Secretary, pero kung si VP Binay ang manalo, bakit? Wala, magbabantay na lang ako sa kanya pag gumawa siya ng kalokohan. Senator Cayetano. Ang gusto ko pong posisyon kung sakali pong mananalo si Mayor Duterte at ang inyong lingkod, kung pagpapalain kami ng Diyos, ako po gusto ko po agenda setter at bastonero para siguradong masunod ang lahat naming plataforma. I don't need a cabinet position. Just put me in a position to make sure our platforms are delivered to the people and delivered on time. Is the VP position a flat tire? I never look at any position as a flat tire. I've been a vice mayor, a councilor, a congressman. Diyan po sa labanan, sa corruption, nandiyan po ako. ZTE, NBN, diyan po sa fertilizer scam, sa Binay investigation, I was never a spare tire. Bakit hindi natin Spare tire, not a tanongin flat spare tire? Pero yung iba, ang ganda nga ng posisyon nila, absent naman pag may hearing, flat tire Flat sila. tire, okay. Di ba? All So, right. it's not the position that is given to you, mga kababayan.
It is who do you owe your loyalty to. And realistically, let me talk to you heart to heart. Mahirap pong manalo. Mahirap manalo na intact ang iyong spirit dahil ang daming politikong papakisamahan mo, ang daming negosyanteng papakisamahan mo, ang daming vested interest, pwera pa yung illegal. So kami ni Mayor Duterte, gusto naming manalo, pero ayaw namin ibenta ang aming sarili para lang manalo. Thank you, Senator Cayetano. Senator Escudero. Nitong nagdaang dalawang administrasyon lamang tinawag na spare tire ang Vice President dahil binigay sa kanila trabaho ng housing na tila minamaliit ng marami. Sa totoo lang, tinayo ng Taiwan at ng Hong Kong at Singapore ang kanilang ekonomiya sa isang housing program. Dito sa Metro Manila, merong humigit kumulang 3,000 hektarya na inoccupy ng ating informal settlers. Kung nagawa at ginawa lamang ng kasalukuyan at nagdaang ikalawang Pangulo ang kanilang trabaho sa housing, malaking pagbabago sana ang nakita natin tungkol dito. Hindi ako nag-a-apply, Pinky Pia, sa posisyon ng housing. Hindi ko sasagutin ang tanong dahil hindi ko ugali sumagot nang hindi ako tinatanong ng Pangulo ko na si Senator Grace Poe. Thank you, Thank you, sir. Senator Onasan, you're next. Ang Vice President po ay hindi spare tire, kundi co-pilot. Pag pumunta sa men's room, yung piloto, o kinumusta yung mga pasahero, kailangan yung nagpapalipad ng eroplano kasing galing dahil buhay ang nakasalalay. I will help in security in the generic sense. Sino man ang presidente, anumang posisyon, hindi ko kailangan. Job security, food security, security from traffic, security from OFWs, security from criminals, rapists, drug pushers, kidnappers, riding in tandem terrorists. Ganun ho ang plano ko. Thank you, sir. Senator Marcos. Ang posisyon ng Vice Presidente ay hindi po spare tire. Dahil sa atin dito sa Pilipinas, ang Vice Presidente ay may sariling mandato. At kung sino man, at pag ako ay nahalal bilang Vice Presidente, kikilalanin ko, hindi po ako binoto para mag-antay lang at maging spare tire. Hihingiin ko po na kung bibigyan ako ng pagkakataon, hihingiin ko po na ako'y magpatakbo ng DOLE. Dahil sa aking nakikita, ang trabaho ay isa sa pinakamalaking problema na hinaharap ng taong bayan. At ang DOLE ay kakaunti na lang po ang gagawin natin, marami na po tayong matutulungan. Kailangan po natin itiyak ang mga proteksyon na para sa ating manggagawa, na sa aking palagay ko ay linalabag ng contractualization ng 555 or end of contract. Kailangan po itigil yan at ibigay ang mga proteksyon na nasa batas, nasa labor code. Bukod pa riyan ay proteksyon din para sa ating mga OFW. Alam niyo po, noong 2011 ay hinati po ang DFA na budget. Paano po natin tutulungan ang ating OFW? Kaya po, marami po tayong kailangan gawin. Marami po tayong maaring gawin. At ipagdagdagan ang trabaho sa pamamagitan ng malawakang infrastrukturang programa. Bigyan po natin ng mga training program mula sa gobyerno para handa ang ating mga manggagawa sa mga kinakailangan sa labor market ng pribadong sektor na 90% ng ating mga manggagawa. Thank you, sir. Congresswoman Leni Robredo, ma'am. Napag-usapan na po namin ito ng aking Pangulo, Secretary Mar Rojas. Ang sabi ko po sa kanya, kung kaming dalawa yung palarin, sana hindi na lang cabinet position yung ibigay niya sa akin. Sana po ako yung ipatake charge niya ng pag-streamline ng lahat na anti-poverty programs ng gobyerno. Kasi ngayon po, ano po yung nangyayari? Yung ating po mga informal settlers na gusto po mag-avail ng benepisyo ng housing sa ating gobyerno, napakarami pong opisinang pinupuntahan, napakaraming pirmang kailangan. May ginagawa po kami ngayong programa sa aming distrito, Partnership Against Hunger and Poverty. Yung mga tinutulungan po namin, iba't ibang ahensya din yung kailangan kausapin, iba't ibang pirma yung kailangan. Pupunta po kami sa DSWD, pupunta po kami sa DA, pupunta po kami sa DAR, pupunta kami sa BIFAR, pupunta po kami sa Nutrition Council. Kahit po gusto nating tumulong, matagal po naghihintay yung ating mga hikahos na kababayan. Yung mga nag-aantay po sa housing, taon na po yung hinihintay nila dahil lang sa bureaucratic red tape. Kaya yung gusto ko pong ayusin, mas streamline po yung lahat na proseso nito para po kung gusto po talaga nating tumulong sa mga mahihirap, buuin na po natin yung pagtulong, wag na po natin silang lalong pahirapan pa.
so much, Congresswoman. We have two more. Do we have time for two more questions? No. Unfortunately, we just found out that we can only ask one last question. It is time check, 8 o'clock. We have one final chance. This is the one final chance to hear from our candidates with their closing statements. Congresswoman, Senator, you have 1 minute each. The question is, why should the Filipinos vote for you? Senator Cayetano will reply to that question first. Nais ko ng isang Pilipinas na walang gulo, na ligtas, na malaya sa droga, korupsyon at krimen. Yan po ang gusto namin ipaglaban ni Mayor Duterte. Sabi po nila, hindi namin kaya. We will try and we will die trying to give it to you in 6 months. Tignan niyo po ang entabladong ito. Sino po dito ang lalaban para sa inyo? Yung hawak sa liig ng ilan mga negosyante kaya nawawala kapag kayong usapin ay tungkol sa negosyo nila. Yung produkto ng corruption at pagnanakaw sa ating bansa o yung pong okay kaya lang gustong ipagpatuloy ang kapalpakan ng kalang partido. O meron tayong pagpipilian na may takot sa Diyos, buo ang loob at lumaban na sa inyo. Mga kababayan, sama-sama na tayo, alika na, baguhin na natin ang Pilipinas. Thank you, Senator Cayetano. Senator Escudero, your closing statement, please. Hindi ko po ugali apakan ng ibang tao para umangat. At lalong hindi ko ugali buhatin ang sarili kong bangko. Sana nasabi ko na at nagawa ko na ang mga dahilan kung bakit. At sana hindi ko nasabi at hindi ko ginawa ang mga dahilan kung bakit hindi. Alam ko pong nakakaaliw kaming panoorin ngayon. Parang mga payaso sa isang circus. Subalit sa dulo, ang halalang ito ay hindi tungkol sa amin. Ito po ay tungkol sa inyo. Tungkol sa interes at kapakanan ninyo. Hindi kung sino ang gwapo o maganda dito sa entablado. Sa dulo, sa araw ng eleksyon, magkakapantay-pantay ang bawat isa. Dito ba kami nakatayo o nanonood kayo dyan sa inyong telebisyon o dito sa gymnasium na ito? Pagdating ng araw ng eleksyon, tigi-tigi sa tayong lahat ng boto. Salamat, Senator Escudero. Senator Onasan, your closing statement, please. Bilang sundalo po at rebelde, paulit-ulit kong tinaya ang aking buhay. Ako ay isang tapat, hardworking na mambabatas. Pero ang pinakamahalaga ko ang qualification. Ako ay isang mabuting padre de pamilya at asawa, isang mabuting ama. At pag tinanong niyo yung mga apo ko, ako ang the best na lolo. Lahat po tayo, laborer, senador, farmer, fisherman, OFW, gusto nating umuwi. Pero hindi na natin pwedeng hiwalayin ang ating bansa sa ating tahanan. Ang ating pamilya sa ating mga kababayan. Kaya kailangan po umuwi tayo sa isang bansa, isang pamilya na malaya, malakas at ligtas palagi. Salamat po. Salamat, Senator Onasan. Senator Marcos. Thank you very much. Napag-usapan na po natin ang maraming problemang hinaharap po ng ating bansa na nangangailangan ng solusyon. 27 taon na po ako naninilbihan at maliwanag po ang record ko na wala na po tayong ginawa kundi maghanap ng solusyon para sa problemang hinaharap ng taong bayan. What the country needs now are better leaders. Leaders that seek to unite, not to divide. Leaders that look to the future, not to the past. Kaya bilang isang vice-presidente, yan ang lideratong dadalhin ko. Ang lideratong pinagkakaisa ang sambayan ng Pilipino at sabay-sabay humaharap sa magandang kinabukasan. Maraming salamat. At maraming salamat, Senator Marcos. Congresswoman Robredo, your closing statement, ma'am. Sa akin pong pag-iingkot sa buong bansa, nagiging maliwanag na po sa akin yung dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Pakiramdam ko po buong buhay ko ay paghahanda. Yung simpleng pamumuhay, yung mga unos at kahirapan na pinagdaanan naming pamilya.
yung aking pong matagal na panunungkulan sa mga nasa laylayan ng lipunan. Pag binabalikan ko po yung mga kwento at mukha nung aking mga nakakasalamuha, sinasabi ko po sa sarili ko, excited na ako manalo. Hindi po para sa sarili ko, pero para po sa ating mga kababayan na umaasa na merong mamumuno sa kanila na hindi sila papabayaan. Nung una pa lang po akong tumatakbo, halos wala po sa akin nakakakilala. Sa lahat po yata sa amin, panghuli ako. Ngayon po hindi na ganun yung kwento. Malapit na po, abot kamay na ang tagumpay. Isa po akong ina at hindi ko po papabayaan yung aking mga anak. Hindi ko po papabayaan ang bayan. Naniniwala po ako sa dulo ng lahat, yung tama yung parating mananaig. Thank you, Sa Congresswoman amin po Robredo. anim, may the best woman win. Okay. Senator Trillanes. Ang ating bansa po ay naharap sa malulubhang mga problema. At sa bawat problema na ito, ay may mga masasamang tao na nasa likod. Andyan ay mga corrupt na mga politiko, mga smuggler, mga drug lords, at mga criminal syndicates. Hindi po sila madadala sa mga forma o sa mga magagandang mga talumpati. Ang kailangan po natin ay isang Vice President na buo ang tapang na haharap at babanggain sila. Yan po ang ginagawa ko since 2013 at kung pahihintulutan ninyo, pagpapatuloy ko ang paghahabol sa kanila nang sa ganon malinis natin ang ating lipunan. Salamat po. Thank you. Maraming salamat, Senator Trillanes. And what a debate this was. We'd like to thank our candidates for spending more than 3 hours with us, and we would like to ask them to join us here po downstage. Senator Alan Peter Cayetano, Senator Cheese Escudero, Senator Gregorio Onasan. Senator Marcos, Congresswoman Leni Robredo, and Senator Sonny Trillanes. These are our candidates for Vice President of the Republic of the Philippines. Stay with CNN Philippines for our post-debate analysis with Amelin Veloso. I'm Pio Ontivero. And I'm Pinky Webb. Magandang gabi at maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you.